Ngayong holiday season, nagpapaalaala lamang po. Maraming festivities, alam ko. Pero kailangan nating ingatan ang inyong mga atay. Pero kung matigas ang ulo ninyo, wala naman ako magagawa. Kaya naririto ang ilang mga bagay na po pwede ninyong gawin para makasira sa atay at mga bato ninyo. Ready? Let's go! Teka, bago ka magreklamo at magsabi na bakit baliktad itong sinasabi ko, tapusin mo muna ang buong video na to para mag-gets mo ang katotohanan sa likod nito. Ito na yung mga pamamaraan na pwede nyo gawin para sirain ninyo ang inyong mga atay at mga bato. Unahin na natin pag-inom ng pagkarami-raming alak, lalo ngayon marami nang nagsisipag-uwian at nakikipag-inuman. Kung gusto ninyong tuluyang masira ang atay ninyo, isa sa mga napakasimple at pwede nyo gawin ang lumaklak ng alak sa mga season na to. Tapos samahan pa natin ng pagkain ng mga matataba at mamantikang pagkain. Opo, kasama po yung mga masyadong matatabang cuts ng meat dahil yung mga yan, mga saturated fats yan, isama mo pa kung parating prito ang inyong mga kakainin at added cholesterol. Pwede makapagdulot yan ng fatty liver. Tapos kung tataas ang presyon ninyo, bumili niyan, pati bato ninyo, pwedeng tamahan. Pangatlong tip, kung gusto po ninyo talagang masira ang mga atay ninyo, huwag nyong inumin ang mga maintenance medications ninyo, tapos panay supplements lamang po ang inumin ninyo. Sa ganyan pamamaraan, pwedeng tumaas sa mga blood pressure nyo at sisirain yan ang inyong mga end organs tulad na lamang ng atay, pati na rin po ang inyong mga bato. Yang mga yan, ilan lamang sa mga pwede ninyong gawin para masira ang inyong mga atay at mga bato. Manigarilyo din kayo, pero alam nyo, ayaw kung nagkakasakit kayo, kaya kung hindi nyo pa rin gets kung bakit ko ginawa itong video na to, iisa-isahin ko. Medyo nakakasawa na rin kasing magpayo tapos sasabihin ka sa comment section na kesyo yung kapitbahay daw nilang nag-iinom naman ngayon ay buhay pa. Alam nyo, sa katotohanan lamang, hindi mo masasabi ang buhay. Maaaring sa ngayon, wala pa lamang po silang nararamdaman o hindi lamang nila iniinda, pero nagpapakita na pala ng ilang signs na hindi nila nakikita tulad ng slight na paninilaw ng mata, pamamalas ng mga binti, paglaki ng tiyan na sinasabing dahil lamang daw maraming kumain ng tumatanda, pero sa katotohanan hindi naman nagpapacheck up. At kapag ka nagpa-check up doon na malalaman na nagsisimula na palang masira ang kanilang mga organs. Kaya pinakamainam sa lahat, eto naman kung gusto ninyong protektahan ang atay at bato ninyo, baliktad ang gagawin natin sa mga tips na yan. Una, tigil-tigilan na ninyo ang mga bisyo ninyo, walang mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. Sigarilyo, alak, droga, lahat ng yan walang mabuting magagawa sa mga buhay ninyo, lalong-lalo na sa mga atay at bato ninyo. Pangalawa, kung meron kayong mga medications na iniinom, utang na loob, huwag po kayong maniwala sa mga nagsasabi online na eto natural, walang side effects, tapos sasabihin yung mga synthetic at conventional meds hindi gumagana. Pero hindi naman nila naiintindihan na kung hindi makokontrol ang inyong mga sakit tulad ng hypertension at diabetes, yung mga sakit na yan ang sisira sa mga bato at atay ninyo, hindi ang mga medications. O baka may magsabi pa na may mga side effects naman ang mga meds na binibigay namin. Totoo naman, merong ilang medications naman na nakakasira nga ng atay at bato kung sobrang inyong pag-inom. Kaya kayo sinasabi ng doktor ninyo kung tuwing kailan lamang po inumin yan, may mga rason. Gayon din, kaya kayo sinasabi ng mga doktor nyo na mag-follow up, kasi nga may mga binabantayan kami sa inyo. Kaya ang best, sumunod kayo sa mga sinasabi at huwag magpapaniwala sa mga bagay na too good to be true. Pangatlo, kumain ng tama, iwasan ang mga matatamis na pagkain at inumin, pati na rin ang sobrang matataba at mamantikang pagkain dahil ang mga yan ay maaaring magpalala at magpataas ng inyong mga blood pressure. Hindi magandang bagay yan para sa ating kalusugan. At pang-apat, para mabawasan ang risk ng pagkakasakit sa atay at sa bato, magbawas ng timbang kung nasa heavier side. Lahat ng ito, sinasabi ko sa inyo dahil ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Pero kayo pa rin po ang mga hari at reyna ng mga buhay ninyo, kaya kayo ang bahala kung anong susundin ninyo. Yung tips ng pagkasira ng mga organs nyo o yung tips para maging maayos at maalagaan sila. Dahil sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Baka makita nyo pa ako sa ospital na sa inyo ay pagdadalhan. Kaya naman ingat at yun lang for now, nagpapaalaala lang. I-digest nyo muna dahil ang totoong gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!